Di lang paki-unmute. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay ginising upang tayo magkaroon ng masaya at magandang araw ng Sabat na kung saan ating sisimulan ang ating programang 40 Days of Prayer. Sa pasimulang bahagi po ng ating programa, nasaksihan po natin ang isang video clip na kung saan ay ipresent sa atin ang church history. Ito po ay sinundan ng meditational number na pinagkaloob po sa atin ng ating secretary na Sister Winnie Manlungat. At ito po ay sinundan ng opening prayer ni Sister Abigail Kainat, isa rin po sa ating mga secretary. Ang inyong pong lingkod, Brother Joel Manlungat, ang presider sa umagang ito. At pagkatapos ko po, tayo po ay pagkakalooban ng isang tanging bilang na ibibigay po ni Brother Marvin Roy Adap, isa po sa ating field auditor. At makakarinig po tayo ng isang mensahe na ipagkakaloob sa atin ng ating mahal na Pangulo, si Pastor Jerry Estabillo. Tayo rin po ay magkakaroon ng prayer band na pangungunahan po ni Sister Lovely Muaya, isa po sa ating accountant. Ang ating prayer focus of the day ay rekindle the mission spirit, lalong-lalo na po dito sa Central Luzon Provinces Mission. Ang ating pong closing prayer ay ang ating speaker, si Pastor Jerry Estabillo, at please wait po for further announcement mamaya. So ito po ang ating pagkasunod-sunod ng ating programa. Again, good morning po sa inyong lahat. And God bless po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa pagsisimula ng aming programang ito ng 40 araw ng panalangin, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong mapagkumbaba. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay magkakasama upang manalangin. Salamat po sa panibagong araw at kalakasan na aming tinanggap. Salamat po sa inyong pagmamahal at sa mga biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin. Sa unang araw ng aming pagninilay at panalangin, tulungan mo po kaming mas mapalalim ang aming relasyon sa inyo. Naway maging liwanag kami sa isa't isa sa aming mga tahanan, sa misyon at sa mga iglesia na aming kinabibilangan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, lalong higit ang mga magsisiganap. Naway ang mga layunin namin ay maging kalugod-lugod sa inyo sa lahat ng aming gagawin. Naway magbigay ito ng kaluwalhatian sa inyong ngalan. Patawad po sa aming mga pagkukulang at sa mga oras na kami naligaw ng landas. Sa aming paglalakbay na ito, naway bigyan mo po kami ng lakas at syaga upang patuloy na magdasal at maniwala sa iyong mga pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. The song that I'm going to sing was written by an Englishman, John Newton, and according to history books,
John Newton had a rough past. His mother died when he was 6 years old, and growing up, he spent years fighting the authority. Mr. Newton was a seafarer and also a slave trader, which later on became a slave ship master. And according to him, he described kung gaano hindi kaganda yung kanyang pakikitungo sa napakaraming mga slaves dahil siya ang master ng mga ito. And in one voyage, a violent storm hit and almost sank his ship. It prompted for him to cry out to God for help to save his life. But it was not until 1754, when he was severely ill, that he abandoned his trade as a slave ship master and wholeheartedly devoted his life to God and to God's service. And in 1772, he wrote this song. And as you listen to this song, may you always remember the love of God that brought us to this place and the love of God that will bring us forward. And this love encompasses everything and will give us the strength to carry out our mission. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Amen.
Maraming salamat sa ating special number. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyong pag-join sa ating pong first day ng ating pong 40 Days of Prayer campaign. Mga kapatid, ito pong ating 40 Days campaign ay meron pong mga pangunahing mithiin o layunin. So bakit natin ito ginagawa at patuloy na gagawin, mga kapatid. Gusto ko pong ito ay ating pong unawaan sa pagpapatuloy ng ating pong journey, sa ating spiritual journey ng ating pong mission ng Central Luzon Provinces Mission. Ang una po dito kung bakit ito ay ating pong isinusulong ay upang sa pagsisimula po ng paglalakbay ng ating pong bagong buo na misyon o yung CLPM ay ating pong matiyak ng Diyos ang ating kasama at patuloy na makakasama sa pagpapaunlad ng kanyang banal na teritoryo dito po sa ating teritoryo ng CLPM. So ating pong pagpasyahan palagi o intentionally natin na tayo po ay sumama sa campaign na ito every morning. Number 2 po ay upang akayin ang lahat na maging kabuhayan po natin na ilagay ang Diyos sa una. So ito po ang pinakamagandang mithiin na dapat po nating ilagay sa ating mga puso na matiyak natin na tuwi-tuwi na maging kabuhayan po natin, maging lifestyle po natin na ilagay ang Diyos sa una. Put God first and we will never be last. Amen? So number 3 ay upang maranasan natin sa ating kapanahunan ang Pentecost experience sa Book of Acts, no? Na ito po ay ayon sa pangako ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8 na ibibigay niya ang pagbuhos ng Santong Espiritu at tayo po ay magiging mga makapangyarihang saksi sa sanlibutan. Okay, para sa ating Panginoon. So alam natin mga kapatid na gagawing posible ng banal na Espiritu lamang sa ating buhay ang pagiging makapangyarihang misyonero sa pagdadala ng walang hanggang ebanghelyo sa ating teritoryo o sa mga tao. So the Holy Spirit make it possible for us na ating ma-reach ang bawat teritoryo na kinakailangan po nilang makatanggap ng mabuting balita o yung everlasting gospel na ating pong ipinapangaral sa tatlong anghel, tatlong sinugong anghel. At ang huli po, pang-apat kung bakit ang ating pong 40 days of prayer ay ating pong gagawin o magpapatuloy pa po ito mga kapatid, ay naniniwala po ang ating misyon, ng mga leaders po ng ating misyon, ang misyonal na iglesia ay isang mapanalanginin na iglesia. So isang mapanalagining iglesia ay magiging misyonal. Sa atin pong pagsisimula, gusto ko po sa inyong ibigay ang direksyon ng review ng direksyon ng ating pong World Church. Tayo po ay nakikiisa sa strategic focus ng I Will Go. Galing po ito sa General Conference. Huwag po tayong aalis doon. Yun po ang ating pong direksyon sa World Church. Meron po itong tatlong focuses mga kapatid, na ito po ay una ay yung focus ng misyon, focus ng spiritual growth ng ating church, and then yung leadership. Ito pong tatlong ito ay may kabuuang 10 objectives. Tayo po ay nandito sa objective number 5 sa spiritual growth focus. Na ang nakalagay po dito sa objective number 5 ay to disciple individuals and families into spirit-filled lives. Into spirit-filled lives. Ang KPI
KPI 5.1. Ito po yung indicator ng key performance indicator ng objective number 5. Yung significant increase in numbers of church members regularly praying, studying the Bible, using the Sabbath School Less Bible Study Guides, and reading the writings of Ellen White, and engaging in other personal devotions. So kaya nga po mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong pagtutuunan ng pansin ang reading ng writings ni Sister White sa ating mga series na ating gagamiting materials na mga topics dito sa aklat ni Sister White, na ito po yung Counsels for the Church. Alam niyo po, maraming mga members na ang very challenging na ang pagbabasa sa mga sulat ni Sister White. O marami po ay hindi na nagbabasa talaga. Kaya hindi na natin na-appreciate ang mga insights ng Panginoon, yung mga messages ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Sister White sa ating church. Alam natin na si Sister White ay ginamit ng Panginoon sa Last Day Church para po i-guide tayo mga kapatid sa paghahanda ng lubos sa second coming ng ating Panginoon. So ito pong objective number 5 na ito ay partikular na ating pong pagtutuunan ng pansin ang reading the writings of Ellen White. Gusto ko po na ito po ay maging partikular po tayo dito sapagkat ang ating pong World Church ay ito na po ang challenge. Nawawala na po ang panahon ng mga kapatid. Yung iba nga po ay parang hindi na naniniwala sa gift of prophecy ng ating church. So with this ay akin po kayong iniaakay na sa buong series ng atin pong devotional every morning ay amin pong ipipresent sa inyo ang pagbabasa ng Counsels for the Church by Sister White. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Panginoon, minsan pa kami lumalapit sa inyo sa pagsisimula po ng aming paglalakbay na amin pong gagawin sa spiritual journey ng CLPM. Amin pong pagtutuunan ng pansin, mahal na Diyos, ang mga sulat ng inyong lingkod na pinili ang aming propeta na si Sister White, na marinig namin ang iyong mga mensahe sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat na aklat. Mangusap kayo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng Holy Spirit, na makita namin ang iyong guidance, ang iyong nais na gawin namin sa gawain ng pagmimisyon dito po sa aming teritoryo. Pagpalain kami sa umagang ito. Ito pong aking hiling sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Overview lang mga kapatid, ang Counsels for the Church ay meron pong 66 chapters, mga minamahal. Sa 66 chapters na ito, hindi po ito natin mababasa lahat o hindi tayo makapag-reflect sa mga ng buo dito sa 66 chapters, kundi pipiliin lang po natin ang bawat sections ng each chapter. Magkakaroon po tayo ng mga assigned na mga leaders, na mga speakers na magre-reflect sa ilang mga points na sinabi po ng ating pong propetisa na si Sister White. Sa each sections na ito ay magkakaroon po tayo ng mga reflections through the speakers. So ang ating pong CLPM ay magkakaroon po tayo ng corporate morning devotional using Counsels for the Church. Mga minamahal, so sasamahan niyo po kami dito, no? So ito po ay corporate morning devotional na eventually ang itatawag po natin dito na magiging buhay na ng spiritual ng ating pong church dito po sa CLPM ng ating mga kapatiran ay akayin natin sa isang devotional or reflection na ang tatawagin po itong God First Morning Reflections. So every morning po ay every 5 o'clock ay we are inviting all of you to join in our God First Morning Reflections. So hanggang sa matapos po natin yung 40 days journey natin, and then sa pagpapatuloy ay doon na po ito magkakaroon ng effect, yung God First Morning, pag natapos na po yung 40 days. And then ang lundo po nito mga kapatid ay doon na po sa ating pong constituency meeting sa November 21.
Doon na po tayo mag-e-end ng 40 days, pero the following day ay magpapatuloy po tayo ng ating pong God First Morning Reflections para tapusin ang mga series ng books ni Sister White na para sabihin na iparating sa atin ang mensahe ng Panginoon. So ngayon po ay ating pong sisimulan ang ating pong reflections through this book, Counsels for the Church. Ang inyong pong mahal na lingkod, ang inyong Pangulo, ang magli-lead out nito. Ang ating pong introduction is the prophetic gift and Ellen G. White. Dito sa pagsisimulang ito ay mayroon po itong 3 puntos na iniha-highlights po sa atin na sa pamamagitan po ng prophetic gift na ibinigay ng Panginoon sa church through Ellen G. White ay ipinakita po sa atin ang pinaka-highlight ng last day events o yung sinasabi nating prophetic vision ng pinaka-highlight ng nangyayari sa sanlibutan ngayon. Maging nagsimula po ito sa langit na sinasabi po dito yung pangitain ng dakilang tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Dito po ay ipinakikita ang kaloob ng propesiya na hindi ito nabibigyan ng diin ng ibang mga mananampalatayang Kristiyano. So the Seventh-day Adventists look at the issue of great controversy behind na nangyayari po sa ating pong pamilya, sa bawat isa at ganoon din po sa simbahan at sa buong mundo. Pangalawa po ay ito pong counsels for the church na ito, yung prophetic gift ay para ibinigay sa atin para maging handa ang church sa matinding krisis sa huling araw. Inihahanda po tayo nito na makita natin ang comfort ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon na sa pagdating ng mga matitinding krisis sa huling mga araw, ang iglesia ay hindi nagiging huli. Dito nagkakaroon ng pagkakaiba ang nasa liwanag at nasa kadiliman. Ang mga anak ng Diyos na nasa katotohanan at yung mga wala pa sa katotohanan ng mga tao. So this separates the church from other churches. So itong prophetic gift na ito ay bibigyang diin ang ating partikular na misyon na makikita po natin sa Apocalypse 14. Okay? So yung mensahe ng 3 mga anghel. So ito po ay particularly na-highlight po sa atin pong pagbabasa ng mga writings ni Sister White, particularly sa Counsels for the Church, para maging involved ang church sa pakikisangkot sa missional activity na may kinalaman po sa pagtupad ng mensahe ng 3 sinugong anghel sa Apocalypse 14. Ang sabi po dito sa ating pong reading, ang lahat ng mga Seventh-day Adventists ay nananabik na umaasa sa panahon na darating si Jesus upang dalhin sila sa makalangit na tahanan na kanyang pinuntahan upang ihanda para sa kanila. Sa mas mabuting lupain ay wala ng kasalanan, walang kabiguan, walang gutom, walang kahirapan, walang sakit, at walang kamatayan. Ito po ay isang blessed hope na ating hinihintay. So the prophetic gift gives us this sight. Ito po yung perspective, pananaw ng lahat ng mga Seventh-day Adventists na tayong lahat ay nananabik na si Jesus ay bumalik na sa ikalawa upang tayo po ay kunin at dalhin sa kanyang inihandang tahanan para sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya nang pagnilay-nilayan po ni Apostol Juan ang mga pribilehiyong naghihintay sa matatapat, ay sinabi po niya doon po sa 1 John 3:1 and 2, masdan o anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama na tayo'y tawagin na mga anak ng Diyos, ngunit ngayon tayo ay mga anak ng Diyos at hindi pa nakikita kung ano tayo. Datapwat nalalaman natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya. So yan po yung sinasabi, isang pribileyo na tayo po ay maituring ng mga anak ng Diyos. Kabilang sa isang iglesyang nalabi, naghihintay sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ang maging katulad ni Jesus sa karakter ay ang pinakalayunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Tandaan niyo po yun.
wala pong ibang mithi ang Diyos, kundi ang ugali natin ay ma-restore at maging katulad ng kanyang pag-uugali. Sa simula pa lamang ay plano ng Diyos na ang mga kabilang sa pamilya ng sangkatauhan, tayo po yun, na nilikha ayon sa kanyang larawan ay dapat bumuo ng mga karakter na katulad ng Diyos. At upang ito ay maisakatuparan, ang ating unang mga magulang sa Eden ay dapat tumanggap ng tagubilin o mga guide o instruction mula kay Kristo at ng mga anghel sa harapang pakikipag-usap. So meron pong face-to-face na pagbibigay ang Diyos ng kanyang instruction sa ating unang mga magulang. Ngunit pagkatapos na magkasala si Adan at si Eva, hindi na sila malayang makapagsalita sa mga nilalang sa langit sa ganitong paraan. Kaya upang ang sangkatauhan ay hindi maiwang walang patnubay o guide o instruction, ang Diyos ay pumili ng iba pang mga paraan upang ihayag ang kanyang kalooban sa kanyang bayan. Isa na rito po, mga minamahal, ay sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya sinasabi po ng mga bilang 12, kapitulo 12, talatang 6, sinabi po sa Israel ay ipinaliwanag ng Diyos, kung may propeta sa inyo, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya ng isang pangitain o vision at magsasalita sa kanya sa panaginip. Layunin ng Diyos na ang kanyang bayan ay magkaroon ng kaalaman at maliwanagan na nalalaman at naunawaan hindi lamang ang mga panahon kundi saan sila ay nabubuhay, kundi pati na rin ang mga darating pa. So ito po yung gustong iparating na mensahe sa atin ng Diyos. Na maunawaan natin ang mga liwanag na sinasabi ng Panginoon sa kasalukuyan at sa mga darating pa. Sa pamamagitan ng gift of prophecy. So ang sabi po dito sa Amos 3:7, tunay na ang Panginoon ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So every messages relating to today and then to the last day events ay inihayag niya sa mga propeta. Particular po sa ating pong church, may gift of prophecy, kinikilala natin na si Sister White, ang pinagkalooban ng spirito ng gift of prophecy para i-guide tayo ng mensahe ng Panginoon ngayon at sa mga darating pa na mangyayari na kaganapan sa ating mundo. Ang gawain ng propeta ay kinabibilangan ng higit pa sa pagsasaad ng hula. So hindi lang po prediction ang ginagawa ng gift of prophecy o ng isang propeta. Si Moses ay isang propeta ng Diyos na sumulat ng 6 na aklat ng Biblia. Yung 6 na aklat, ika-6 po dun yung Book of Job, no? Ay may napakakaunting isinulat tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang kanyang gawain ay inilarawan ni Oseas sa mas malawak na kahulugan nito. Sa pamamagitan ng isang propeta ay inilabas ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto. At sa pamamagitan ng isang propeta ay iniligtas siya. So may bahagi po ang propeta sa ginagampan ng layunin ng Diyos ng pagliligtas sa buong sambahayan ng Panginoon. So kasama na rin po dito yung role na gamitin po ang church na extend ang kaligtasan ito na makilala ng mga tao si Jesus na kanilang tagapagligtas at maging handa sa second coming ng ating Panginoon. So ang mga apostol ay pinakahuli sa mga manunulat ng Biblia ay nagbigay sa atin ng isang malinaw na larawan ng mga pangyayari sa mga huling mga araw. Si Apostol Pablo ay nangusap tungkol sa mga panahong mapanganib. Kabilang na rin po dito si Apostol Pedro na tungkol po sa mga manunuya, nagsalita siya na lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pita na nagtatanong na nasaan ang pangako ng kanyang pagdating. Itong lahat ay may kinalaman sa last days. Okay? So sa pangyayari sa last days. Nakita din po ni Apostol Juan ang iglesia sa panahon ito ay haharap sa matinding conflict sapagkat si Satanas ay makikipagdigma sa iglesyang ito, sa nalabi.
Ang nalabing iglesia, ayon po sa kanya, ay yaong nag-iingat ng mga utos ng Diyos. So kaya po tinawag tayong commandment-keeping church. Okay? Mayroon din po itong patutuo ni Jesus, ang iglesyang nalabi na binabaka ni Satanas. At ito po ay espiritu ng propesiya. Sinabi po ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ang simbahan o ang iglesyang ito na umaasang naghihintay sa pagdating ni Kristo ay hindi magkukulang o hindi mahuhuli sa anumang kaloob. Ayon po sa kanyang sulat sa 1 Korinto 1:7 at 8. So ang iglesia pong ito ay pagpapalaing lubos ng mga kaloob ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So mga minamahal, maliwanag kung gayon na sa plano ng Diyos ang simbahan ng mga huling araw, so the last day church, kapag ito ay nabuo na, sangayon po sa sinabi sa sulat ng ating pong mga documents, ay magkakaroon ito ng kaloob ng espiritu ng propesiya. So kaya nga, nung ito pong ating church ay magkaroon na sa kasaysayan ay nabuo, ay kinilala natin ang espiritu ng propesiya. So mga minamahal, kung tunay nga po nating nakikita na kung papaanong nagsalita ang Diyos sa nakalipas na siglo sa pamamagitan ng mga propeta, makatuwiran din na magsalita ang Diyos sa kanyang bayan sa espesyal na pangailangan sa mga huling araw ng lupang ito. Yan ay sa pamamagitan ni Sister White. Nagsalita ang Panginoon para sa kanya sa atin, ang mga mensahe ay binanggit upang tayo ay ihanda sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Sabi po dito sa Ingles ng ating pong reading, when this church of prophecy, yung Seventh-day Adventist Church, came into being in the mid-1800s, a voice was heard among us saying, God has shown me in a holy vision. These were not boasting words, but the utterance of a maiden of 17 years who had been called to speak for God. Through 70 years of faithful ministry, that voice was heard, guiding, correcting, instructing, and that voice is still heard today through the thousands of pages written by the Lord's messenger, none other than Sister Ellen G. White. Mga minamahal na mga kapatid, ginamit po ng Diyos si Sister White na magsalita para sa kanya sa ating kapanahunan upang ibigay ang maliwanag niyang patnubay, yung kanya pong pagtuturo at yung kanyang pagtutuwid sa atin. Sa iglesia, ang kanyang maraming mga isinulat ni Sister White, mga isinulat ni Sister White, na mga aklat ay magsisilbing mga banal na payo at gabay na aakay sa ating iglesia na mahalin ang banal na salita ng Diyos upang ang bawat isa ay maabot ang pinakalayunin ng Diyos na mahubog ang ating mga ugali o karakter sa katulad na ugali ni Kristo, na maging handa tayong lahat sa kanyang pagbabalik kasama ng mga taong ating inaakay papalapit kay Jesus. Kaya ngayon po mga minamahal, dalangin ng inyong lingkod na sa pagdalo po natin tuwing umaga, tayong lahat ay mapalakas ang ating pananampalataya at mapalapit tayo ng lubos sa Panginoon. Makabuo rin po nawa tayo ng araw-araw na pagpapasya para sa Panginoon na isakabuhayan ang mga lessons na ating matututunan dito at mapalakas din ang ating pagpapahalaga sa pagiging kaanib ng iglesyang ito ng huling araw na aktibong makisangkot sa paggawa ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ang introduction ng ating pong reading, ng ating pong Counsels for the Church, written by the Prophet of God, Ellen G. White, the Prophet of our Church. Pagpalain po tayo ng Panginoon, and happy God First morning to everyone.
Amen. Amen. Tayo po ay dadako na sa atin pong prayer band. Ito po ay papasok po tayo sa breakout sessions. I-open ko na po. Automatic po na kayo po ay papasok doon. Hey, Pastor Dave. Okay, so good morning po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Okay, Pastor Dave. Ayan, sige. So, ngayong umaga ay wala na sigurong papasok no sa ating grupo. So, atin na pong sisimulan ang atin pong prayer band. At hatiin po natin sa apat na mananalangin sa ating pong grupo. At ating pong i-guide na lang po siguro doon sa apat na bagay na ating ipapanalangin para tayo po ay mahati-hati. Doon siguro po sa Acts prayer or act, no? Yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So sino po ang gusto mag-volunteer sa adoration po? Hindi po naka-open yung iba. Wala. Pastor Dave. Wala. Oh, ayan. Sige, pangunahan nyo na, Pastor. Okay. Anong prayer po? Anong prayer po? Thank you po. Anong prayer focus natin? Walang sinabi. Ang prayer focus po natin ay pag-aalab po doon sa ating pong bagong mission ngayon. So, yan po yung ating prayer focus. Ipag-pray po natin ang mission na kung saan ay magkaroon po ng pag-aalab, lalo higit sa nasakupan po ng CLPM. So mamaya po maghahano tayo ng mga prayer request po ninyo. So dito po sa confession, sino po ang mag-lead? Si Ma'am Jerica. Yan, no? Ayan, pwede ka si Ma'am Jerica. Sige po, Pastor. Ayan, Okay, confession. Then sa Thanksgiving, si Ma'am Ruth. Okay kaya si Ma'am Ruth? Ma'am Ruth. Yes po, Pastor. Oh, yeah. Okay. Okay po. Right. Okay, tapos last, ako po yung last sa supplication po, mga kapatid. Okay, so sino po ang meron pong mga prayer requests sa oras na ito? Ating pong i-share na yung ating mga prayer requests po, mga kapatid. Brother Melvin. Baka may request ka.
Meron po ba kayong mga naisisama sa panalangin po? Si Sister Michelle, baka may request po kayo. Okay. Siguro ko mababanggit na lang, Pastor Dave, ng yung iba nating mga kasama, sisingit na lang po sila para sa ibang supplication. Okay, sige po. Sisingit na lang. So kung wala po, tayo po ay magsimula na. Pangunahan po tayo ni Pastor Nessa sa adoration po. At tuloy-tuloy na po yon pagkatapos niya ay confession, thanksgiving at ako po yung huli. Okay. Tayo ay manalangin. Panginoon, Diyos, may lalang ng langit at ang may akda ng buhay at ang naglatag ng dakilang kababalaghan upang ang mga tao ay lumapit sa inyo, purihin kayo at sambahin kayo. Kami ay nagpapailan lang ng aming papuri at pagkilala sa dakilang Diyos na lumalang ng sangkatauhan at may akda ng sanglibutan ito. Ama, nawa ang inyong banal na luklukan ay minsan pang mabuksan para sa inyong mga anak upang dinggin ang aming mga hibig, mga dalangin at ang aming mga kahilingan. Maraming salamat, nandiriyan kayo tumutugon sa inyong mga abang anak. Ito po aming hinihiling. Kami ay pakinggan sa mga dalangin at kayo ay aming mapapurihan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sa pagpapatuloy po, Panginoon, kami po ay nangungusap sa inyo. Kami po ay inyong patawarin kung saan niyo po kami nasumpungang nagkulang at nagkasala. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga oras na kami po ay mas nagfo-focus sa mga makamundong bagay bago po sa inyo. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, kung minsan po ay kami po ay mas maraming oras sa mga bagay sa mundong ito. Yes. Kesa po kami po ay magkaroon ng time sa inyo sa araw-araw. Panginoon, patawarin niyo po kami kung saan niyo po kami nasumpungang nagkulang sa aming paglilingkod sa inyo. At tulungan niyo kami, Panginoon, na mag-focus sa misyon na ipinagkaloob niyo sa amin. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nagkukulang at nawa po kayo po ang tumulong sa amin upang patuloy na makapaglingkod po sa inyo ng masaya at punong-puno ng pag-asa sa inyong muling pagbabalik. Sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming mga hinaing sa inyong banal na paanan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo po ipinahiram sa amin. Maraming salamat po na sa umagang ito kami inyong binangon, pinasilay sa amin ang liwanag. Pinasasalamatan namin, Panginoon, na kung paanong pinakita sa amin ng liwanag. Ang inyong pag-ibig ay patuloy na sa amin. Panginoon, salamat po na sa pagkakataong ito kami ay inyong pinagbuklod-buklod. Yes. Upang kami, Panginoon, ay lumapit sa inyong banal na paanan. Yes, Salamat, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay nakikisangkot sa ganitong mga programa ng aming iglesia. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na ipinangako ninyong sa aming mga puso at isipan
Tulungan kami palagi, Panginoon, ng banal na Espiritu upang kami makalakad na may kabanalan sa sanlibutan ito samantalang kami ay naghihintay sa inyong ikalawang pagdating. Yes. Salamat. At kami binibigyan niyo po ng panibagong pag-asa. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, sa kabila ng maraming mga tukso ng sanlibutan, kami inyong tinutulungan. Pinasasalamatan namin, Panginoon, ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyong walang sawang pagtugon sa lahat na aming mga dalangin. At inaasahan namin, Panginoon, na hindi man masambit na aming mga labi ang mga kahilingan sa aming mga puso at isipan. Subalit, sabi niyo nga po, Panginoon, nalalaman ninyo kung ano ang aming mga nais. Kaya nga't pinasasalamatan namin kayo, Panginoon, na sa kabila na kami ay mga makasalanan, kami patuloy ninyo pong tinutulungan. Maraming salamat po. At kami patuloy niyo pong dinidinig at patuloy na diringgin sa aming mga hinaing. Salamat sa inyong pag-ibig at pagtugon sa lahat ng aming mga dalangin. Ito po'y sinasamo namin sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo, Panginoon. Amin pong una na ninadalangin, dakilang Ama, na ang patuloy na pag-aalab, Panginoon Diyos, sa misyon na inyo pong itinalaga sa aming buhay, Panginoon. Sa biyaya at tulong ng banal na Espiritu, na kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy na gumawa at maging halimbawa, Panginoon Diyos, sa aming kanya-kanyang tahanan, na isulong ang pagpahayag ng mabuting balita, Panginoon. Lalong higit sa pagkabuhay, kamatayan ng aming Panginoon Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Narito kami, Panginoon Diyos, sa aming dinadalangin na patuloy, Panginoon Diyos, na buhusan kami ng inyong pong banal na Espiritu upang sa aming pong paghayo, Panginoon, kayo po ang makita sa aming buhay, hindi po ang aming sarili, Panginoon. Tulungan po ang mga nanunguna sa aming mga iglesia, Panginoon. Lalo higit ang aming pong mga elders, mga pastors, Panginoon Diyos, mga church officers, lalong higit, Panginoon Diyos, ang aming pong mga administrators na pangunahan ang gawaing ito. Kami po, Panginoon Diyos, ay nagpapasalamat sa pribileyo sapagkat inyo po kaming pinili, Panginoon, upang ibahagi ang kabutihan at pag-ibig ng aming Panginoon Jesus sa salibutang ito. Dakila naming Ama, ang aming paghayo ay upang kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na magbunga. Hindi lamang po sa mga kaluluwa, Panginoon, na aming pong dadalhin sa inyong pong mga paanan, kundi kami po, Panginoon Diyos, ay matransform, mabago ang aming pong buhay sa aming pong pakikilahok sa inyo pong